Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatus Sugra, at tinatalakay na natin yung mga tanda inshallah ng pagdating ng araw ng paghukom. At ang panimula dito ay sinimulan ni Sheikh ang pagtalakay dito tungkol sa katotohanan na ang araw ng paghukom ay tiyak na darating at ito ay malapit na. Na merong kasabihan na kapag ang isang bagay ay siguradong mangyayari, wala nang saysay kung matagal pa ito mangyayari. Parang nangyayari na rin siya, kumbaga. Kasi walang magbabago. Tumagal man ng panahon, lumipas man ng panahon, mangyayari at mangyayari pa rin ang bagay na yun. Halimbawa yung kamatayan, sige, mahaba yung buhay ng tao. Mabubuhay siya ng 1,000 taon. Pero bandang huli, papunta pa rin siya doon sa tiyak at siguradong kamatayan. Kaya kung gano'n ang mindset ng tao, hindi niya masyadong mamahalin ang mundo na ito, inshallah. So gano'n tayong mga Muslim, na ang araw ng paghuhukom sa Quran ay tinutukoy ni Allah na parang ito ay napakalapit na. Baga parang bukas na nga eh. Bukas na ito mangyayari. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Marapat na tingnan ng bawat isa kung ano ang ginawa nito para sa kinabukasan. At ang kinabukasan na tinutukoy dito, ang araw ng paghuhukom. Ang araw ng paghuhukom. At sinasabi, wal amru alladhi yanbaghi ayantabiha ilayhi annal baqi minad dunya qalilun bin nisbati lima mada minha. Marapat na malaman ng tao na ang natitira sa kanyang panahon dito sa mundo ay napaka-kaunti na lamang kung ihahambing sa nakalipas. Halimbawa, kung ilang taon ka ngayon, 30 years old, 40 years old, 50, 60, o ano pa man, ang natitira mong panahon sa mundo ay marapat mong malaman na maaring mas maikli kaysa sa panahon na lumipas. Okay? Mas maikli kaysa sa panahon na lumipas. Kumbaga, kung ano yung mga naranasan mo sa mga nakalipas na taon, ang mga natitirang panahon na meron ka pang dadanasin kasi buhay ka pa, ay mas kaunti na kaysa doon. Kaya nga, ang tao habang tumatanda o nagkakaedad, dapat siya ay higit na nagiging matuwid at higit na nagiging palasamba o masipag sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mas nalalapit na siya sa kanyang sariling paghuhukom, sa kanyang kamatayan. Pero siyempre, hindi rin naman nangangahulugan na yung bata ay magpapabaya. Isipin niya na mahaba pa ang kanyang buhay. Isipin niya, 15 years old lang siya, 20, 25. Paano kung mamatay ka na ikaw ay 26? O mamamatay ka bukas? O mamaya? O ngayon? So dapat yung tao ay makakaalala palagi na ang nalalabi sa kanyang buhay ay maikli na lamang. Kung meron tao na may utang sa iyo, halimbawa sinabi nga dito, فَإِنَّكَ إِذَا وَدَأْتَ لِمَنْ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَجَلًا طَوِيلًا كَأَنَّ تَوَجُّلُهُ 50 عَامًا مثلا فَإِذَا انتقد من 50 45 فَيَكُونُ مَوْعِدُ السَّدَادِ فِي اقْتِرَابِ أو قد اقترب بالنسبة لما مدى من الموعد المضروب. So, halimbawa, merong tao sa iyo na merong utang at itinakda mo na dapat niya itong bayaran
sa pagkalipas ng 50 taon, yung tao na yun na may utang sa iyo, halimbawa babayaran kanya sa ika-45 na taon o dumating na sa kanya yung 45th na taon, ibig sabihin 5 taon na lang ang natitira sa kanyang utang na kailangan na niyang bayaran. So ganito dapat ang mentalidad ng tao. Gaano man kahaba yung panahon na yon na hindi ka magbabayad ng utang, isipin mo, 50 years pa naman bago bayaran yung utang. Darating pa rin yung paniningil sa utang na yun. Na napakagandang sample nito kasi minsan ito yung problema sa tao. Di ba, kukuha siya halimbawa ng mga bagay-bagay, installment, 5 taon babayaran, kuha siya ng kuha, kotse, bahay, o kotse 5 taon babayaran, motor 3 taon babayaran, bahay 30 years babayaran. So parang iniisip niya, napakaliit ng hinuhulog niya buwan-buwan, pero darating at darating pa rin siya sa panahon na kailangan niyang mabayaran ang utang na yun. So ganun din ang tao. So gaano man kahaba ang ating buhay, mabuhay man tayo ng 1,000 taon, halos walang saysay yun eh. Darating at darating pa rin tayo sa ating mga kamatayan. So ito nga, yung dapat mentalidad ng tao, ng Muslim lalo na kahit gaano kahaba ang kanyang buhay, dapat maisip niya na mas malapit siya sa kanyang kamatayan kaysa sa ano pa mang bagay na lumipas. So merong isang hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sa sinabi dito, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama ajalukum fi man mada qablakum min al-umami min salatil asri ila maghribi syams. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim na ang itatagal daw ng umma na ito, kung iahambing sa mga nakalipas na panahon, ang umma na ito ay magtatagal lamang mula sa panahon ng asar hanggang sa maghrib. Ano ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Halimbawa, yung buong timeline ng kasaysayan ng mga tao mula Fajr hanggang Maghrib. Kasi tayo na yung huling umma, di ba? Mula Fajr hanggang Maghrib. Fajr sina Adam alayhis salam, tapos Duhur, maaaring sina ano na yun, sina Nuh alayhis salam. So tayo nandun na tayo sa bandang Asr. So napakaikli na lang ng natitirang panahon para dumating o kung iahambing natin, kumbaga, napakikli na lang na natitirang panahon sa pagitan ng Maghrib, sa pagitan ng Asar hanggang Maghrib, kung iahambing doon sa lumipas na panahon sa pagitan ng Fajr hanggang Asar. So, ganito, tinatanaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba na sila nga talaga ay malapit na sa araw ng paghuhukom. At sa iba pang ulat, sa parehong hadith, wa fi lafdin, innama bakaukum fima salafa qablakum minal umami ma bayna salatil asri ila ghurubi syams. Ang pananatili ninyo ng umma na ito, umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung iahambing sa pananatili ng lahat ng mga nakalipas na umma, ay katulad ng panahon sa pagitan ng asar hanggang sa paglubog ng araw. So kung yung mga sahaba, kasi sabi ko nga sa inyo, 1,445 years na ang nakalipas, pero inaakala nila na darating ang araw ng paghuhukom sa panahon nila habang buhay sila. Mas dapat tayong mangamba na maaaring ang araw ng paghuhukom ay darating sa panahon natin. Ngayon na darating si Dajjal, ngayon mangyayari yung iba't ibang mga bagay. Pero syempre, mas poproblemahin din natin yung kanya-kanya nating mga araw ng paghuhukom na magsisimula sa kanya-kanya nating mga kamatayan. Sa kanya-kanya nating mga kamatayan. Na ang hadith na ito, alhamdulillah, ay nagpapakita na nalalapit na nga talaga ang araw ng paghuhukom. Waja'a fi hadithin akhar, yarwihi al-Bukhari wa Muslim, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain, na ipinadala daw siya
na sa araw ng paghuhukom ay ganito na lang. Ibig sabihin, sumenya siya ng ganito. Ibig sabihin, yung pagdating niya at ang araw ng paghuhukom, magkadikit na lang. Ganun kinilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyempre nga, siya mismo ay kabilang sa mga tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa mga mismong tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom bilang kahuli-hulihang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganyan din sinabi ni Allah, ata amrullahi fala tastajilu. Dumating na ang utos ni Allah at huwag ninyo ito mamadaliin. Siguradong darating ito. Na para sa kuffar, syempre ito ay mga ngahulugan na darating na sa kanilang parusa ni Allah. At para sa mga mananampalataya, darating ang tagumpay, inshallah. Again din sinabi, yung bananggit kanina, yung ata amrullahi fala tastajiluhu, binanggit nyo sa Suratul Nahl, chapter 16, verse 77. At yung sumunod na aya, وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْهِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. Ang oras daw, ang pagdating nito, ay parang, ang hihintayin na lang natin para dumating ang araw ng paghuhukom, ay panahon na katulad na lamang ng pagkurap ng mata. So malapit na siya. O mas malapit pa. Dahil nga, katulad na binanggit ko kanina, para sa isang bagay na tiyak na mangyayari, wala nang saysay kung mangyayari man ito bukas, sa makalawa, sa sunod na linggo, sunod na buwan, o sa 1,000 years pa ang nakakalipas, lahat ng ito ay walang saysay dahil tiyak itong mangyayari. Kaya nga, ang pagdating ng araw ng paghuhukom sa Quran, palaging madi, palaging past tense ang ginagamit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isa pang hadith na iniulat ni Imam Ahmad, sinabi ni Utbah bin Ghazwan, katabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, katabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naghutba daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila at nagsabi na fahamidallaha wa afna alayhi, pinuri niya si Allah, nagsimula si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpuri kay Allah at sinabi niya, amma ba'ad fa inna ad-dunya qad adinat bisaram wa wallat hada wa lam yabka minha illa sababatun kasababati al-ina yatasabuha sahibuha wa innakum muntakiluna minha ila darin la zawala laha fantakilu minha bi khairin ma yahdurunakum o mahiyahdurannakum. So ito ay hadith na iniulat ni Imam Muslim. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos niya pumuri kay Allah, sinabi niya na ang mundo ay halos nagwakas na. Kumbaga, tiyak na magugulaw ang mundo at magwawakas ang buhay dito. At wala nang matitira. Wala nang matitira dito, liban na lang sa kakaunti, siyempre kung ano ang naisin ni Allah na manatili. Na katulad ng kaunting tubig na nasa ilalim ng sisidlan ng tubig, ito ay iinumin din. Kumbaga pag sinimot yung tubig, ito ay iinumin o kaya ay papatak at mawawala, matutuyo. Katulad nito, kayo ay tutungo mula sa maliit na sisidlan na yon patungo sa mas malaking sisidlan. Patungo kayo mula sa mundong ito, patungo sa isang mundo na walang hanggan. Kaya, tumungo kayo sa mundo na yon na walang hanggan sa pinakamainam na paraan. Ibig sabihin, ang bagay na dapat natin pagsisikapan, mas pagsisikapan actually ang kabilang buhay. Okay? Ang kabilang buhay. Walang masama na ang tao ay magsisikap dito sa mundo. Magsikap siya maging marangal ang kanyang pamumuhay sa mundo, na nakakakain siya ng maayos, hindi siya dugyot, na siya ay, kumbaga, may pananamit na maayos, may tahanan na maayos. Kunin lang niya ang kanyang sapat
ang kanyang, kumbaga, kunin lang niya ang sapat para sa kanyang pangangailangan at pagsikapan niya lalo ang para doon sa kabilang buhay, inshallah. Kunin lang ang kung ano ang sapat para dito sa mundo. Okay, hindi yung nagpapakapagod ka para mabili yung gusto mong motor, gusto mong kotse, gusto mong bahay. Mas pagsikapan mo yung sa kabilang buhay, inshallah, kunin mo kung ano lang ang sapat. Dahil nga sa kabila ng katotohanan na ang araw ng paghuhukom ay siguradong darating at ito ay malapit nang dumating, isa pang katotohanan tungkol sa araw ng paghuhukom, walang nakakaalam eksakto kung kailan darating ang araw ng paghuhukom. La ya'lamu ahadun waqtus saati al-muayyan. Walang nakakaalam na sino man tungkol sa oras ng paghuhukom na ng tukoy o yung specific na panahon. Nakatulad ng mga nangyayari, halimbawa sa panahon natin ngayon, may mga nauuso na mga di umano ay propesiya, hula, kung kailan magugunaw ang panahon o magugunaw ang mundo. Sabi nung iba, 2012. Sabi nung iba, pagdating daw ng year 2000, yung millennium bug, masisira daw lahat ng computer at magkakaroon ng maraming kaguluhan. Sabi nung iba, sa ganitong panahon, na iba-iba yung tinutukoy nila. So lumipas na yung mga panahon na binanggit nila ng mga taon na magwawakas ang mundo pero hindi naman nasira. Hindi naman nagunaw ang mundo. So wala talagang nakakalam. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ang mga anghel, hindi nila nalalaman ang bagay nito. Tanging si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam sa bagay na ito. At yung mga manghuhula, nanguhula lang talaga sila. Nanguhula lang talaga sila. Naalala ko na naman si yung Feng Shui expert, si Master Hans. Sabi niya yung 2020 raw ay magiging maswerte. Taon na maswerte. Dumating yung COVID. Galit na galit sa kanya yung mga tao, halos murahin siya. May gusto lang patayin siya nung iba dahil sa kanyang maling hula. Kasi nga, kaya nga tinawag sila manghuhula. Nanguhula lang talaga sila, kaya hindi tayo dapat na tumatangkilik sa kanila. So sinasabi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis-sa'a, tinanong daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa araw ng paghuhukom. Faqala, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ang tinatanong ay hindi higit na nakakaalam kaysa sa nagtatanong. Sino nagtanong dito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si Jibril alayhis salam. Sabi nga, wa kana sa'ilu Jibril mutamathilan fi surati bashar. Ang nagtanong sa kanya ay si Jibril alayhis salam na nasaan yun ng tao. Fa idha kana a'lal malaikati munazzila, na kung ang fa idha kana a'lal malaikati munazzalatun wa huwa Jibril, na kung ang pinakamarangal na anghel na ipinababa, at yun nga si Jibril alayhis salam, wa alal bashar munazzalatun wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'lamani matatakun, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamainam sa mga tao, na silang dalawa hindi nila alam pareho kung kailan ang araw ng paghuhukom, farra bi an la ya'rifu ahadun gayruhuma waqtu wuqu'iha. So kung silang dalawa hindi nila alam, mas hindi ito alam ng iba pang tao liban sa kanilang dalawa. Okay? So walang nakakaalam dito. Si Nostradamus o kung sino-sino pang mga manghuhula, walang nakakaalam kung kailan darating ang araw ng paghuhukom, anong taon, anong petsa, o ano yung mga mangyayari dito, liban na lang sa kung anong ipinahayag ni Allah. Waqad sarahal Qur'anu anna waqtu wuqu'iha min khasa'isi ilmillah. Ang Quran ay naging malinaw sa usapin na ito na ang panahon ng pagdating ng oras o araw ng paghuhukom ay kabilang sa mga kaalaman ni Allah na siya lamang ang may kaalaman dito. Espesyal na kaalaman ni Allah.
Walang nakakaalam nito. Kahit si Satanas, hindi niya alam kung kailan ang pagkagunaw ng mundo. Na dahil dito, wala talagang makakaalam na kahit sino kung kailan ito darating. O sa panahon, anong panahon ito darating. La malakan mukarraban, walang sino man, kahit anghel na malapit kay Allah. Wala nabiyan mursalan o kahit propeta na isinugo kay Allah o isinugo ni Allah. So merong aya doon sa Suratul A'raf, chapter 7, verse 187, sinabi ni Allah, Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Tinatanong ka ng mga tao, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailan ang saa? As-saa. Kailan darating ang takdang panahon o ang oras ng araw ng paghuhukom o pagsisimula ng araw ng paghuhukom. Na yung as-saa na tinutukoy nga dito, ito na mismo yung simula ng araw ng paghuhukom. Tinawag siyang as-saa kasi mas specific ang saa kaysa sa yom. Yung araw, 24 hours, pero yung saa, isang oras lang siya talaga. So hindi na nagkasya yung mga tao sa pagtatanong lang tungkol sa araw. Gusto na nila malaman eksakto kung ano yung oras. At ganito na rin yung pinababatid ni Allah na darating ang araw ng paghukom sa oras na itinakda niya. At sinabi ni Allah, Kul innama ilmuha inda Rabbi la yujalliha liwaktiha illa hu. Sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ilmuha inda Rabbi, ang kaalaman dito ay nasa aking Panginoon lamang. Yun nga, ang innama, huwag kayo malilito doon sa innama at saka sa inna. Okay, magkaiba yun. Ang inna, tunay na. Diba? Tunay na. Yun ang ibig sabihin niya. Inna nahnu, tunay na kami. Pero yung innama, ibig sabihin ng innama, lamang. Kumbaga, ito lang talaga yung nagtataglay ng anumang bagay na inilalarawan doon sa aya na yon. Yung subject na yon ng sentence na yon, siya lang ang may katangian ng kung anumang adjective o characteristic o description na tinutukoy sa aya na yon. Halimbawa doon sa innamal mu'minuna ikhwah, maaari siya maunawaan bilang ang mga mananampalataya lamang ang magkakapatid. Ibig sabihin, yung kuffar tsaka Muslim, hindi sila magkapatid. Ang magkapatid, tunay na magkapatid ay ang mananampalataya. Innamal mu'minuna ikhwah. O maaari din siya mga hulugan na ang mga mananampalataya ay magkakapatid lamang, na hindi sila maaring maging magkaaway o ano pa mang liban dito. Okay? So maaaring mangyari na may mga mag-aaway na Muslim, pero yung pag-aaway na yun dapat maging alang-alang kay Allah. At dapat matukoy palagi kung sino sa dalawa yung lumalabag, kung sino sa dalawa yung sumusuway o kaya ay nakaapak sa karapatan ng iba. So dito, innama ilmuha inda Rabbi, ang kaalaman dito ay nasa aking Panginoon lamang. Ibig sabihin, walang ibang nakakaalam nito liban kay Allah. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o pinapasabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at wala ring makakapagpahayag nito liban sa kanya. Walang sino man ang maaaring magsasabi na darating ito sa panahon na ito o sa lugar na ito o magsisimula ito sa lugar na ito, panahon na ito, liban na lamang kay Allah. La yujalliha liwaktiha illahu, thaqulat fis samawati wal ardi, la ta'tikum illa bagtatan. Ang bagay na ito, yung kaalaman tungkol sa pagdating ng oras ng araw ng paghuhukom o pagkagunaw ng mundo, ay mabigat kahit para sa kalangitan at lupa. Ibig sabihin, kahit tao, o lalong-lalo na yung tao, magiging mabigat na taglayin nila ang kaalaman tungkol dito. Kaya siraulo na lang o kumbaga hindi talaga mapagkakatiwalaan ang sino man na mag-aangkin na sila ay mayroong kaalaman kung kailan darating ang araw ng paghukom. Na ito nga ay darating
sa inyo liban na lamang na ito ay darating na biglaan. Darating ng biglaan. Ngayon, merong magtatanong dito siguro, bakit sabi diyan na ang saa, la ta'tikum illa bagtatan, ang araw ng paghukom ay hindi darating sa inyo liban na lamang na darating ito ng biglaan? Kung darating pala yun ng biglaan, bakit tinutukoy yung mga palatandaan ng araw ng paghukom? Kung biglaan pala, bakit tinukoy pa yung mga palatandaan? Yung pagtukoy ng mga palatandaan, hindi yun nangangahulugan na natukoy ang pagdating niya eksakto, kung anong petsa, okay? Natukoy lang yung mga mangyayari bago dumating yung, halimbawa, isa sa mga kahuli-hulihan na mangyayari bago magunaw ang mundo ay ang pagsikat ng araw sa kanluran. Wala naman binanggit doon na petsa, di ba? O maaaring bago sumikat yung araw, bago sumikat yung araw sa kanluran, mawawasak yung Kaaba. Mawala yung mga mananampalataya, mamamatay sila. Bago pa yon, mamatay si Isa alayhis salam. Bago mamatay si Isa alayhis salam, darating yung Ya'juj o Ma'juj sa panahon niya. Bago dumating si Ya'juj o Ma'juj, siyempre papatay ni Isa alayhis salam si Dajjal. Sunod-sunod yung mga yon, pero hindi ibig sabihin na hindi darating ang araw ng paghukom ng biglaan. May mga tanda, pero hindi ibig sabihin na tukoy kung kailan o ipinabatid ni Allah kahit kanino ang panahon ng araw ng paghukom. Okay? Hindi porke nakikita mo yung mga palatandaan, nariyan na nga talaga. Halimbawa, nakikita mo lahat ng palatandaan na may gusto sa yung sister. Tapos, hindi ka pala niya talaga gusto. Di ba? Nandun yung tanda, nangyayari yung tanda, pero iba yung mangyayari. So, hindi siya contradictory. Okay? Yun yung gusto kong sabihin. So, sinabi dito na la ta'tikum illa bagtatan, hindi ito darating sa inyo liban na lang na ito ay darating ng biglaan. Yas'alunaka ka'annaka hafi'un anha. Ka'annaka hafi'un anha. Tinatanong kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam na para bang ikaw ang tagapangalaga sa kaalaman dito o ikaw ay merong tunay na nalalaman tungkol sa araw ng paghukom. Actually, yung Quraysh, ang mga pagtatanong nila na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, hinahamon nila yung kaalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yun para kumuha ng kaalaman mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto lang nilang mang-asar. Sige nga kung, parang ano yan eh. O honor ka pala, sige nga kung honor ka talaga. 1 divided by -1, mga ganung bagay. Sinusubukan ng nilang kaalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masagot man niya yon, hindi rin sila maniniwala. Kaya ito yung naging tugon sa kanila ni Allah. Sabihin mo sa kanila, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walang nakakalam nito. Si Allah lang ang nakakalam nito at walang sino man ang binigyan ng kaalaman ng pagdating nito. Darating ito sa inyo ng biglaan. Kul innama ilmuha indallah. Sabihin, ang kaalaman dito ay na kay Allah lamang, walakin na aktaran na sila ya'lamun. Subalit ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam. So ang araw ng paghukom, tatlo na yung natukoy natin na katangian nito. Ito ay siguradong darating. Ito ay malapit na. At wala talagang eksaktong nakakaalam na sino man kung kailan ang pagdating nito. Alhamdulillah. So marami pa itong mga katangian na matatalakay natin inshallah. Bago pa natin matalakay pa isa-isa yung mga mismong mga tanda o yung mga asyarat, mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghukom, ng ilan dito ay nangyayari na nga sa panahon natin ngayon. At mahalaga na malaman natin itong mga bagay na ito kasi marami ring sabi-sabi. Maraming mga sabi-sabi sa, lalo na ngayon meron ng Facebook, may social media, maraming mga sabi-sabi na kumbaga binibigyan ng tao ng sarili nilang interpretasyon, yung mga palatandaan, sinasabi nila nangyayari na, pero hindi pa naman talaga nangyayari. So, matatalakay pa natin yung mga yun ng mas malalim, inshallah. So, itutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.